Tila urong-sulong ang Pangulo sa kanyang tindig sa usapin ng karapatang pantao. Magmula sa hindi pagbanggit nito sa kanyang unang SONA hanggang sa mayroon na bigla na Human Rights Special Committee. Suriin natin ang totoong sitwasyon ng karapatang pantao nitong nakaraang 2 taon. Nagkukunwari siya na rights-respecting government kumpara doon sa tatay niya at nung panahon ni Pangulong Duterte, pero wala namang nabobola eh. Hindi gaya na nakarang administrasyon, nagpupustura daw na pro-human rights demokratiko si Pangulong Marcos Jr. Nitong Mayo, binuo niya ang Special Committee on Human Rights Coordination. Sa unang tingin, masasabing tinutugunan ng administrasyon ang sitwasyon sa karapatang pantao. Pero kung titingnan, binubuo ang komite ng mga ahensyang kilala sa human rights abuses, gaya ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Agad itong kinwestiyon ng grupong karapatan. Glitz and glamour, kumbaga, na pinapakita ng administrasyong ito ay para itago yung attempts nito para i-silence ang dissent. Sa katunayan, tuloy-tuloy pang tumataas ang bilang ng human rights violations gaya nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tanong tuloy ng marami, bakit tila nagpapabango ang Marcos Jr. administration pagdating sa human rights? Yung lahat ng pagpapapogi ni Bongbong sa international community kabilang na sa UN Security Council ay isang hakbang, isang malaking hakbang, para ma-redeem, malinis yung kanilang pangalan. Pangalawa, he'll be hobnobbing with the top imperialists, kumbaga, ang mga may veto power sa UN Security Council. All of these efforts ay clearly hindi para sa mamamayan. Paliwanag ng karapatan, pinapatunayan na tumitinding atake sa mga kritiko na lumalala ang sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa. Gaya nila ng hatol ng child abuse di umano laban kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Representative sa Toro Ocampo, at 12 iba pang lumad teachers at supporters. Rumesponde sila sa Talaingo, Davao del Norte noong November 2018 para magdala ng pagkain at iba pang tulong sa mga kabataang lumad na nakararanas umano ng militarisasyon. Ang ibig lang sabihin nitong conviction na ito, nagpapatuloy yung impunity, yung kawalan ng katarungan para sa ating mga mamamayan. Kahit na panahon na ngayon ng ibang administrasyon ni Marcos, ay ganun pa rin yung pakiramdam natin. Kung totoosin, estado naman mismo yung nang aabuso sa amin, estado naman mismo yung namomomba sa mga paaralan namin, sila yung mga nagpapasara. Sa katunayan, nagpatuloy ang bombing sa mga komunidad sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. Persadong lumilikas ang daan-daang residente ng iba't ibang baryo dahil sa pambobomba ng Philippine Army. Pinagpatuloy ni Marcos Jr. ang anti-terror law ni dating Pangulong Duterte. At dito sa ilalim ni Marcos, pinalalawig niya yung pinangangambahan nating epekto nito na labagin ang freedom of expression, freedom of association. Sa tala ng karapatan, mahigit 100 ang kinasuhan ng anti-terror law at terrorist financing. Isa sa mga kinasuhan si Hailey Picayo, isang youth activist at human rights worker sa Southern Luzon. Ginagamit lang ng Estado, ng 15th Infantry Battalion, ang Anti-Terror Act at iba pang mga batas against terrorism para pagtakpan yung mga lantarang ginagawa nilang IHL violation mismo. Dahil sa mga inimbentong kaso laban sa mga kritiko, dumarami pa rin ang political prisoners sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. Mahigit 100 political prisoners ang naitala ng karapatan mula 2022. Hindi biro ang pagigipit sa mga tinuturing na kritiko ng pamahalaan. Kwento ni Nelsie Rodriguez, isang leader ng Bayan Camarines Sur, kailangan ng tatag sa gitna ng pag-atake ng state forces. Paulit-ulit na pinapasyalan yung aking pamilya, mga magulang. Kailangan talaga laging may pushback tayo pag nakakaramdam tayo ng takot. Kasi nasa tamang direksyon tayo, bakit tayo matatakot? Para sa mga grupo, ang lahat ng ito ay taliwas sa binubong imahe ng administrasyon na nagtataguyod ng karapatang pantao sa bansa. Imbis na gipitin ang mga kritiko, dapat daw panagutin ang mga totoong sangkot sa mga paglabag sa karapatang pantao. At ito na rin yung panahon upang malantad ang mga ginagawa nilang kasahulan sa aming mga human rights defender at mga simpleng sibilyan na mamamayang katulad namin. Ano pang kaya nilang gawin sa mga susunod pa na mga taon? Ano pang atake ang gagawin nila? Kung patuloy na malaya si Duterte, kung hindi napapanagot si Marcos, ilang buhay pang mawawala?
To si Reynard Magtoto ng Baratang Bicol noon, kasama ang Southern Tagalog Exposure nag-uulat para sa Alab.